Ito na, malalaman na natin ang resulta ng paglalaban sa round 9 ng Record of Ragnarok. Kung sino nga ba ang mananalo sa pagitan ni Leonidas at Apollo. Then on this chapter ay ilalabas na ng God of Sun ang kanyang huling alas na sandata, which is ang Golden Bow. Hindi nga magpapadaig na representative ng mga mortal dito. At nagawa nga ni Leonidas magbigay rin ng fatal damage kay Apollo. Kaya't mas mabuting tapusin mo ang video na ito dahil matinding laban ang ating matutunghayan. Heidi Senpai Koy, bali pag-usapan nga natin ang chapter 83 ng Record of Ragnarok. Hindi ko na papatagalin pa, let's go! 俺人類側から出るんでよろ Ang title nga ng kabanata na ito ay Colliding Souls. Kung inyo mapapansin for the first panel, ay naghihintay lang ang dalawa kung sino ang unang aatake. Then unfortunately ay unang nagcast si Apollo using his threads of Artemis at nagliparan nga ang maraming amount ng sinulid ng God of Sun. Naging alarming nga ito kay Leonidas kaya tumalon siya para hindi madikitan ng divine weapon ni Apollo. Pero laking gulat nga ng mga nanonood, even si Leonidas, na nawala ang threads gauntlet ni Apollo. Kaya sa isip-isip ni Bruheld na baka gagamitin na nga daw ni Apollo ang kanyang technique. At hindi nga siya nagkamali dahil dito nga ay kusang nagliwanag ang kamay ni Apollo. Sa sobrang liwanag nga nito ay nasilaw ang lahat ng mga manonood sa stadium. Binigkas nga ni Apollo dito ang salitang lumabas ka, Artemis. Then ayun na nga, mas nagliwanag pa na halos hindi na makita si Apollo sa nakreate niyang liwanag at sa hindi inaasahan nga ay may merong maitim na anumang bagay ang nasa likuran ni Apollo na kusa na lang nag-appear at unti-unti nga itong lumalaki at nag-transform ito sa isang malaking statwa. Tinawag nga ng God of Sun ang teknik na ito na Artemis Moonlight Blow. Nagulat na nga lang ang announcer sa kadahilan ng kusa na lang nag-appear sa kanilang harapan ang dambuhalang statwa. As you can see nga na natuwa si Apollo dahil naging successful yung pag-chant niya sa kanyang technique. Winika na nga lang na kapatid ni Apollo na si Ares na napakaganda nga daw nun. Tinanong pa nga ni Hermes kung ano ba daw yung sinasabi ni Ares kasi hindi niya ito marinig. Inulit nga ni Ares yung sinabi niya na napakaganda nga daw ng technique ng baliw niyang kapatid. Bali ganun nga nila ina-admire si Apollo na even napaka-clumsy nito ay hindi natin matatanggi yung unique fighting style niya at weapon na nagbibigay sa kanya talaga ng advantage sa mga labanan. Kaya ganun na lang si Zeus ka-confident sa kanyang anak. Winika nga ni Zeus ang Artemis Moonlight Glow daw ni Apollo ay matagal na nga daw niyang hindi nakikita na ginagamit ng kanyang anak. Winika na nga lang ni Hermes yung last time nga daw na ginamit ito ni Apollo ay yung panahon pa na nagkaroon pa daw ng digmaan between Olympian gods at primordial gods noong Gigantomachy. At inyong makikita nga ay nagdeklara si Apollo na muli na naman daw nilang umpisan ang paglalaban ni Leonidas. Then surprisingly, yung mismong estatwa ni Apollo yung naglabas ng threads of Artemis at nakakabigla pa dito ay kusa itong gumalaw sa will ng user niya. Kaya kung inyo mapapansin ay nagawa ni Apollo makabuo agad ng giant golden bow in just instant. Sa Greek mythology nga ay kilala si Apollo na merong kakambal na si Artemis at na-notice yung galing nila sa paggamit ng pana nung digmaan sa Gigantomachy. At ayun na nga naging successful yung pag-create ni Apollo ng kanyang giant golden bow. Nagulat na nga lang yung ibang mortal kung bakit nga daw napakalaki ng bow ng God of Sun. And surprisingly nga ay kusang naglabas ng energy light yung mismong bow ni Apollo pag hinawakan niya yung mismong string ng bow na ito. Bali nagkakaroon agad ito ng instant pana. Kumbaga infinite yung supply ni Apollo dahil yung mismong divine weapon niya na yung nagkikreate ng arrow. Nagawa sa liwanag. Sinabi nga ng announcer na ito yung ultimate technique ni Apollo. Kung inyo may sisilayan nga ay aatake na si Apollo ng kanyang golden bow sa hari ng mga Spartan. Kaya't naalarma na lang yung representative ng mga mortal. Winika niya nga dito na ito pala daw talaga yung ultimate technique ng God of Sun. Napaka-interesting nga daw nito tingnan, kaya't buong lakas niyang hinamon si Apollo, napatamaan nga daw siya nito ng kanyang ultimate technique. Mataas nga yung kumpiyansa ni Leonidas na kaya niya ma-deflect yung gagawing atake ni Apollo. Sumigaw naman si Bruheld mula sa malayo at winikang wag daw maging baliw si Leonidas na tatangkihin yung atake ng God of Sun. At dito nga mga kaibigan ay nagliparan na yung mga pana ni Apollo sa iba't ibang direksyon. Mahalintuan nga natin ito sa isang lightning beam. Hindi lang isa kundi maraming pana na gawa sa liwanag ang pinakawalan niya. Sa lakas nga ng atake na ito ay nagawa ng divine weapon ni Apollo tumagos sa pader. Even na yung ibang manonood ay hindi nakaligtas at nakatamo sila ng minor damage. At sa isang kisap mata nga ay nagawa ni Apollo mabutas ang bandang dibdib ni Leonidas na naging sanhi sa pagkakasuka nito ng dugo. Nagulat nga ang announcer sa kakaibang reaksyon na pinakita ni Leonidas. Kaya even siya na nasa harapan ay hindi alam yung nangyari. At nakita niya na lang na nawala yung nagliliwanag na pana ng God of Sun. Balik ganun nga inimpasay sa atin kung gaano kabilis yung atake ni Apollo. Na even yung normal na gods ay hindi makaka-catch up sa atake niya.
Then on this panel nga ay makikita natin nag-uusap ang mag-ama na si Zeus, Hermes at Ares. Minika nga ni Ares na si Apollo lang yung tinaguri at na may title na The Only Light of the Sun, knowing yung kapangyarihan ni Apollo ay connected sa araw. Kung tutusin nga daw ay napaka-deadly ng divine weapon ni Apollo ayon kay Ares, na in-explain nga na yung golden bow daw ni Apollo ay may bilis na mahalin tulad sa liwanag or speed of light. Kaya in case na matamaan ka nga daw nito ay hindi mo mararamdaman yung sakit agad at tutumba sa lupa. Sinabi pa nga ni Hermes dito na ito nga daw yung pinakamabilis na attack sa lahat ng divine realm. Sumang-ayon nga dito si Zeus kaya pala daw hindi man lang nahirapan si Apollo sa pag-takedown sa Titan noong Gigantomachy. Karagdagan pa nga ni Zeus dito na siya lang nga daw na may divine realm ang kaya mapahinto ang golden bow ni Apollo. Hindi na nga ito bago sa atin sa kadahilan ng kaya ni Zeus mapahinto ang oras at gumalaw na mas mabilis pa. Powell pa nga sabi ni Zeus na ang representative nga daw ng mga mortal ay may kalalagyan talaga or matatalo. So mabalik tayo sa paglalaban. As you can see nga ay hinabol ni Leonidas ang paghinga niya dahil grabe yung fatal injury niyang natamo nito coming from Apollo. Binika pa nga dito ni Leonidas na napakasakit nga daw nun. Nagsalita naman yung Valkyrie na kasama ni Leonidas at sinabing babalik na nga lang daw siya sa kanyang shield form dahil ang araw daw ni Apollo ay masyadong delikado. Bali yung iniisip nga ng Valkyrie na magiging malaki yung chances nilang ma-deflect yung araw ni Apollo kung mag-transform siya ulit into shield. Kaya sumang-ayon na lang yung King of Sparta para hindi mahating yung atensyon nila sa opensiba. Napahanga na nga lang si Apollo nung makitang na kaya pa rin ni Leonidas makatayo ng maayos sa kanyang atake. Kaya tuwinika niya na hindi nga lang daw yung sakit yung rason kung bakit nagawa ni Leonidas magpatuloy. Kaya muli na naman niyang ginamit ang kanyang golden bow at magsasagawa ulit ng pag-atake. Karagdagan pa ng sabi ng God of Sun na napakatibay nga daw ni Leonidas. Kaya alamin niya kung hanggang saan yung kapasidad ng King of Sparta. Napansin nga ito ni Leonidas kaya't ginamit niya ang kanyang kalasag upang tabunan ang parte niyang katawan sa incoming light arrow ni Apollo. Tinawag nga ni Apollo ang teknik na ito na Golden Arrow of Radiant Meteor. Base pa nga sa pangalan nito ay nagagawa ni Apollo mag-release ng napakaraming pana dahil sa sunod-sunod na atake ay hindi na namalay ni Leonidas na merong nakakalusot sa kanyang divine weapon shield at natamaan nga siya nito sa bandang dibdib at hita. Hindi nga nakontento ang God of Sun kaya't pinaunlakan niya pa ito ng maraming araw na even ang mga manunood ay nadamay na nang dahil sa pag-bounce ng araw ni Apollo sa kalasag ng King of Sparta. At sa hindi inaasahan nga ay nakita si Apollo ng blind spot sa katawan ni Leonidas. Kaya't dahil niyang itong sinundan ng atake na naging sanhi sa pagkakatamo ni Leonidas ng tama sa kanyang kanang braso at hita. Kung inyo makikita na grabe yung pinsala na tanggap ng King Sparta. Nag-alala nga si Girolol para sa kanyang kapartner. Ay pa nga sa kanya na nag-iisip nga daw siya na paraan upang maantay yung araw attack ng God of Sun. But sad to say dahil napakabilis nga daw nito ay hirap siyang makita ng atake. Nag-response naman si Leonidas na wag nga daw mag-alala si Girolol sa kadahilan ng isang simpleng atake lang daw ito na arrow na kaya niya nga daw itong i-shatter into pieces. Bali ganun nga confident si Leonidas marahil meron siya kalasag na kayang sumalaw sa mga atake na yon. Namanga nga si Apollo nung masilayan na nakaya na naman daw ng King Spartan ma-injure yung mga atake pinakawalan niya. However, hindi na nga daw ito papatagalin pa ng God of Sun sapagkat tatapusin niya nga daw ang paghihirap ni Leonidas. Kung inyo mapapansin sa panel na ito ay parang may nasend si Leonidas na atake coming from Apollo na nagawa daw siyang tamaan nito sa dibdib. Bali nasilip nga ni Leonidas sa hinaharap yung incoming attack ng God of Sun. Kaya't doon ay ginamit niya ang kanyang kalasag upang hawin ang atake ni Apollo. Nagulat nga ang God of Sun nung makitang na-deflect ni Leonidas yung napakabilis na atake niya. At hindi lang basta na-deflect, kung hindi ay bumanda ito papunta sa kanya. Then boom, nadaplisan si Apollo sa bandang kanang braso nito. At tumagos nga yung atake niya sa statwa. Nagulat nga ang lahat nung makita yung ginawa ni Leonidas at hinala pa nga dito ni Zeus na dahil nga daw ito sa pure instinct ni Leonidas. Ma-acquire nga daw ito ng isang warrior dahil sa contest fight niyang experience as a Spartan. However, ang malaking katanungan nga kung hanggang kailan nga daw makakaya ng King Sparta ma-injure yung pinsalang natamo nito. Pero sa kabilang bandang nga ay napansin rin ni Zeus na grabe yung damage na nagawa ni Leonidas kay Apollo na nagawang mawasak halos yung kanang kamay nito. Sumigaw nga si Leonidas at sinabing itigil na nga daw ni Apollo yung pagbibigay na papuri nito sa kanya. Knowing na sarili nga daw niya ito, kumbaga nakadepende sa kanya yung magiging outcome ng pangyayari. Kung susuko ba siya o lalaban. Nagulat na si Apollo nung marinig ito coming from Leonidas. At doon niya napagtanto na naging totoo lang si Leonidas sa kanyang sarili. Kaya patawan niya sinabi na ikaw pala talaga yan. Pinasusuklaman kita. Bigla nga sumingit ng tanong si Apollo kung ano nga ba daw yung rason kung bakit grabe yung pinapakitang ugali ni Leonidas sa kanya.
Dahil ba daw ito sa gusto niyang magigante kay Apollo or dahil sa gusto niyang iligtas ang humanity? Nag-response nga ang King of Sparta na hindi nga daw ito importante pa, marahil nakadepende sa mortal kung paano sila mabuhay. So sa madaling sabi, ay gusto lang ni Leonidas makasurvive sa nagaganap na paglalaban. At ito ang kagustuhan ng kanyang damdamin. At ito rin ang hinihiling niya sa kanyang mga mandirigma. Kung inyo makikita rin ay binaba ng Spartan ang kanilang kalasag. At sumigaw na nasa tabi mo lang kami, Leonidas, na nagsisimbolo ng suporta. At doon nga ay kusang nagliwanag ang divine weapon ni Leonidas. Then nasira nga yung parang unang layer nito. Tinawag nga ang shield ni Leonidas na Ali Sparta, the Shield of Truth. Bali nga sa explanation sa panel na ito mga kaibigan, kilala rin ang Sparta na may bansag na hoplita, which is nagre-refer rin sa kanilang pambihirang defense mechanism. At hindi lang yan, may kakayahan rin ng Spartan na maging unstoppable rin sa kanilang offensive. Dahil yung kalasag mismo nila ay nagagawang ma-penetrate ang any attack at lumusob sa kalaban para durugin ito gamit ang shield nila. Naghahanda na nga si Leonidas sa kanyang atake, then napansin nga rin ito ni Apollo. Kaya't inactivate niya rin ang kanyang divine weapon at nag-release ng threats ang kanyang malaking statwa. At ang nakabilib nga dito, mismong sarili ni Apollo ang gagamitin niya para maging isang pana. Alam rin kasi ni Apollo na maging walang kwenta yung mga pana niya sa shield ni Leonidas. Pero itong gagawin niya ngayon ay binabalak niya sabayan yung shield ng King of Sparta. Hindi rin ito basta-basta, marahil na tunghayan ng ibang gods kung paano nawasak ni Apollo yung defense ni Argus gamit ang taktika na ito dati. Bali magtatapat nga dito sa sabayang atake ang pinakamalakas na araw sa Divine Realm at si Leonidas na kaka-unlock lang ng bago niyang Divine Weapon na masasabi natin pinakamatibay sa lahat ng kalasag. Nung masaksiyan natin ito ma-deflect yung any attack ni Apollo. Kinabahan na nga ang lahat ng manonood marahil dito nila malalaman kung sino nga ba ang mananalo sa paglalaban na iyon. Kung si Apollo nga ba or si Leonidas. Una nga lumusot si Leonidas, then sumunod na rin si Apollo na umatake. Then ang nakakabilib nga dito ay nag-exert ng energy si Apollo sa kanyang kanang kamay. At ito ang magmimistulang pana niya upang atakihin si Leonidas. Hindi nga rin nagpatinag si Leonidas dito mga kaibigan. Kung inyo mapapansin rin ay mayroon ring enerhiyang biglang nag-appear sa kalasag ng King of Sparta habang palusog ito. Dahil nga sa momentum na kinikreate ng dalawa sa ginawa nilang atake, ay unti-unti nitong nawawasak ang stage na pinaglalabanan nila. At nung nagkadikitan na nga yung atake ng dalawa, ay nagawa ni Apollo mawasak ang divine weapon ni Leonidas. At hindi lang yan dahil tumagos ito at natamaan ang bandang tiyan ng King of Sparta. Kaya doon ay kusang bumalik si Girulul sa normal niyang form. Hindi nga nagpatinag ang King of Sparta na even wala na nga ang kanyang divine weapon, umatake pa rin ito gamit ang kanyang kanang kamay. Unfortunately, biglang nga tumigil si Leonidas at nagbitaw ng salita para kay Apollo na sa totoo lang, kahit kailan ay napaka-annoying mo. At doon ay kusa na nga lang nagiging ashes yung katawan ni Leonidas. Hindi na nga nagawa ni Leonidas atakihin si Apollo. Marahil alam niya sa kanyang sarili na natalo siya, na dapat i-acknowledge niya bilang mandirigma. At doon nga ay sari-saring emosyon ang nagpagimbal sa manonood. At naging malungkot ito para sa mga mortal. At lalong-lalo na sa kasama ni Leonidas na mga Spartan. Nagawa pa nga ni Leonidas na magsalita. At nagwikang sana nanonood kayo. Marahil naging maligaya ako na ang Spartan ang pinakamalakas. Hindi na naging balakid ito sa King Sparta. Marahil ginawa niyang best niya upang masalba ang humanity. Pero despite of that ay natalo siya kay Apollo. Sinabi pa nga ng narrator dito, ang mga lalaki ay ang may pinaka-selfish na pag-uugali sa mundo. Marahil pasan-pasan nila ang any circumstances na hindi nagre-rely sa iba. Niyakap nga ni Apollo si Leonidas at nagwika siya dito na well done, ikaw ang pinakamagandang tao na nakilala ko. Nasabi nga ito ng God of Sun sapagkat naging saksi siya kung paano lumabas si Leonidas ng taos-puso at pinakita niya talaga ang totoong siya. At ikinahanga ito ni Apollo. Tumugal ang paglalaban na almost 9 minutes and 30 seconds. At ang hinirang na nagwagi ay si Apollo gamit ang kanyang final attack na Silver Arrow. At doon magwawakas ang chapter 83 ng Record of Ragnarok. Napaka-intense nga na nasaksiyan natin paglalaban mga kaibigan sa pagitan ni Apollo at ni Leonidas. Pero despite of that ay isa lang dapat ang magwawagi at ito ay si Apollo. Din abang-abang lang kayo mga sent marahil sa susunod na round ay tatalakayin natin ang tapatan ng dalawa which is Okita Soji laban kay Susano, the God Slayer. Kaya mag-subscribe na kayo at mag-follow para lagi kayong updated. This is Senpai Koy. See you in next video.